Tanyada po, taga Quezon to eh. Tumatakbo siyang senador. Para hindi nakakasilaw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, ako po yung magpapakilala. Ako po ay apo. Tatanong na lang muna ako, sino may kilala kay Lorenzo Tanyada? Bata po kasi kami lahat. Yun yung tamang sagot. Nabasa na lang. Sir, hindi mo po kasi nakikita mababa ang senador. Nagkaulang kayo ng congressman na nakita po para sa aming mga nanginirap. Okay. Ngayon, yung si Lorenzo Tanyada, siya po yung lolo ko. Siya po yung naging senador noong 1947 hanggang 1971. Hindi pa kayo pinakamala. Baka yung tatay at nanay ninyo hindi pa magkakilala. Bagong kasal pa lang mo, 1970. Oh. Pero mas nakilala yung lolo ko nung panahon ng martial law dahil siya po ay isa sa mga human rights lawyer. Lawyer ni Ninoy Aquino. Siya lumaban sa martial law. Siya yung nakikita sa telebisyon pag binobomba ng water cannon na may tungkod. 84 years old nung lumaban kay Marcos. No, panahon ni Marcos. Tapos ako po ay anak ng dating senador rin, Bobby Tanyada. Yan. Pinatay niyo noong 1987. Anak na. Huli pinutuloy ninyo 1992. Sa dalawang naging senador po siya 1987 hanggang 1995. At syempre, yung track record po ng mga Tanyada, sila po ay talagang lumalaban sa mga issue ng mga maliliit na sektor. Ang tatay ko ngayon ay 84 years old, no? At patuloy pa rin nakikibaka sa usapin ng magsasaka sa lugar. Yung mga coconut farmers natin. Dahil hindi pa ho natin nagagamit ang coco levy na pinataon ni Marcos noong 1970. Bagsak po ang kopra ngayon. No, nasa 10 pesos to 12 pesos per kilo. Magkano yan sa isang taon para sa kabuhayan ng ating mga coconut farmers? 20,000 pesos a year. So talagang naghihirap po sila. As a matter of fact, ang coconut farmers po ang pinakamahirap na magsasaka sa ating bansa. So ako naman po, hindi naman ako kagad pumasok sa politika. Ako po ay aktivista nung ako ay estudyante. Kaya alam ko yung mga pinaglalaban ng mga magsasaka, manggagawa, no, mangingisda, no, informal settlers, at iba pa. At dahil idol ko ang aking lolo at tatay, nangarap po maging abogado, naging abogado, human rights lawyer, nanilbihan sa sektor, no? Siyempre, kilala ninyo, KMU, no? Naging abogado rin ng KMU dati. Naging abogado ng mga squatters dito sa Santa Rosa at iba pa. Tapos ako'y tumakbo bilang congressman sa aming distrito sa Quezon Province. Nanalo po ako noong 2004 hanggang 2013. 9 na taon po ako congressman. Unang termino, Assistant Majority Leader. Second term, Chairman ng Committee on Human Rights. Last term ng panahon ni Pinoy, no? Deputy Speaker. So number 2 sa House in terms of leadership, no? So ngayon ay ako po ay tumatakbo sa ilalim po ng 8 Diretso. VP Lenny, no? So 8 po kami. Kami po ay haharap at patuloy po namin hinahamon ang administrasyon ng mga kandidato nila sa isang debate, no, na harapan. Pero mukhang ayaw nila humarap. Bakit haharap sa amin si Lito Lapid? No? Ayaw humarap sa amin. Importante dahil ito yung mga pinag-uusapan ng mga issue, tulad ng mataas na presyo ng mga bilihin. Lahat tayo, di ba? Ay tinamaan. Sabi ng mga senador, sila po ay magtatanggol sa ating mga mahihirap. Pero, bakit sila bumoto? Bumoto sa pagtaas ng buwis.
para lalong umirap ang buhay po natin. No? Nakita po natin, 2018, 6 na piso ang dinagdag sa taas ng kada litro ng gasolina. Ngayong 2019, 2 piso over the 6, so nakaka 8 piso na po sila. Isipin lang po ninyo, kung natanggal yung 8 piso sa presyo ng gasolina, mas maganda po dapat ang buhay ng ating mga mamamayan. Siyempre, nandiyan po yung usapin ng bigas. Di ba? Last year, umabot ng mahigit 50 pesos kada kilo. Ngayon, may NFA rice pa kayo nabibili. Konti na lang po. Konti na lang. Rasyon pa. Sino ba may kasalanan dyan? Kasalanan rin ng gobyerno. Bakit? Nalaman po ng mga nagtitinda ng bigas na yung reserve stock, yung buffer stock, yung pang-reserva pag may kalamidad o kung merong nang gugulo sa presyo ng bigas, doon nila ilalabas. Nalaman po nila na kalahating araw na lang po ang bigas na reserve ng ating bansa. At nung nalaman po nila yan, hindi na sila naglabas ng bigas. Kaya tumaas ang presyo ng bigas dito sa ating bansa. So, yan po ay kasalanan nino. Kasalanan ng gobyerno yan. Dahil ang NFA, hawak ng gobyerno. Meron bang nabilanggo doon? Wala. Wala. Kaya sabi nga po namin, ako po ay hindi ko naman pwedeng itago. Magaling mag-research ang ating leader dito. Ako po ay miyembro ng Liberal Party. No? At ang Liberal Party po, ako'y miyembro mula 1992. Hindi po ako naniniwala sa palipat-lipat ng partido. Dahil kung palipat-lipat ka, wala kang prinsipyo. No? So, syempre, kung ako magtatanong, ano ba ang mas magandang sitwasyon sa usapin ng mga pangangailangan ng ating mga mamamayan? Panahon bang Pinoy, mataas ba ang presyo o mas mataas ngayon? Siyempre, sagot ninyo, mas mataas ngayon. Yung benepisyo po na tinatanggap po ninyo ngayon bilang miyembro ng 4Ps, no? Saan nagsimula po yan? Diba? So, siyempre, ngayon, isa sa mga iniisip ko dahil ang advocacy ko po, unang-una, agrikultura. Dahil tayo po ay masabi po natin nasa alanganin na po. Bakit? Siyempre, ang ating mga magsasaka po patuloy pong naghihirap. Tanungin pa ho natin yung mga anak na mga magsasaka kung gusto nila magsaka. Ano sagot nila? Ayaw nila. Bakit? Mahirap ang buhay. Walang kinabukasan. No? Ang edad po ng ating mga magsasaka ngayon, 60 years old na. O 75. After 10 to 15 years, sino ngayon sasaka kung wala nang ayaw? Wala na. So magkakaroon po tayo ng problema sa food security. So, ang isa sa mga talagang sinisikap ko po, kailangan lalong palakihin ang kita ng ating mga magsasaka. Tatanungin niyo paano gagawin po ninyo yan? Erin, no? Ang gagawin po natin, anong ba sabi po na ating mga magsasaka? Pumunta po ako sa pila, kausap po sila. Ang sabi po nila, ang kailangan po, libreng fertilizer. Tama nga po. Dahil ang fertilizer ang kumakain po sa utang nila. Kasi sa mahal po kasi nabili na po. Oo. Dahil kung yan ay malilibre sa ating mga magsasaka, lalaki ang kita po. Yun ang isa. Ngayon, pangalawa, may problema po tayo sa trabaho, di ba? Kulang ang trabaho. Sa katunayan, last quarter, meron po tayong 9.8 million unemployed. No? Maghihintay ba po tayo na magtayo ng pabrika dito, lumawak ang business, matatagalan po yun. Ngayon, ang iniisip ko po, kung pwede po natin ipaaling ng konti yung conditional cash transfer natin at yung 4Ps natin sa pagtatanim ng mga iba't ibang mga agricultural products, makakatulong rin po yan sa ating mga magsasaka. No? Isama na po natin sa net yan. Maliban sa libreng fertilizer,
meron po rin silang cash for work. So, meron po silang kikitain. So, yun yung mga naiisip po natin para tulungan ng ating mga magsasaka. Pangalawa, paano, yung mga gusto magtrabaho sa syudad, anong gagawin po natin? Kailangan po natin tignan yung presyo ng kuryente. Dahil ang presyo ng kuryente po, isa sa mga rason kung bakit hindi nag-e-expand ang mga negosyo po dito sa ating bansa. No? Kung ibababa po natin ang presyo ng kuryente, dadami po ang magne-negosyo. Ang problema, mabuti pa sa Laguna, kasama sa Meralco. Pero kung pupunta po kayo sa probinsya, mas mataas po ang presyo ng kuryente doon. Totoo, di ba? Malayo kasi po sa... Hindi, kasi hindi na sila under Meralco. Electric cooperative na po ang nagpapatakbo ng kuryente doon. No? So, sila po ay nakikipag-negotiate sa mga independent power producer. No? Yung mga nagpapadala ng kuryente sa ibang lugar. Kaya mataas po ang kuryente doon. Ngayon, isa sa mga nagiging problema po natin, syempre, anong dinadaing po ng ating mga manggagawa? Maliit na sweldo. Tama? Ang tanong, kapag nagkakaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina, yan ba ay nationwide o bawat region? Nationwide. Kapag tumaas po ang presyo ng bigas, yan ba ay nationwide o bawat region? Nationwide. Pinag-usapan na po natin ang presyo ng kuryente. Sa probinsya, mas mataas. Ngayon ang tanong, bakit ang minimum wage ng ating mga manggagawa, ang Metro Manila ay 537, pag tumawid ka sa Region 4, 400 o 300 na lang. 73. Yun. 370. Pwede na nga sabihin ng Laguna, parang Metro Manila na yan Pwede naman parehas naman daw. Yun nga ang ilalaban rin po natin. Hindi na kailangan na magkaroon ng iba't ibang mga sahod per region. Dapat isang sahod na lang. So yun ang dapat balikan at dapat pag-aralan. Yun ang nakakalungkot po. Of course, nandyan yung usapin po ng contractualisasyon pa rin. Diba? Patuloy pa rin ang problema doon. Yan po ang pinangako ng ating Pangulo na hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa. No discrimination daw po, pero hindi. Yun. So, ito yung mga nalaman po namin na problema na kailangan tayuan at ipaglaban. Kasi wala kayong naririnig sa mga senador nang galing sa administrasyon. Siyempre, sa usapin na excise taxes, bumoto nga sila pabor. 4 na senador ang tumutol. Lacson, Trillanes, Ontiveros, Papaino. Kaya hindi nila pwedeng sabihin nagkamali sila. Hindi sila nag-aral. Kaya ang inyong lingkod po ay tumatakbo. Kilala naman po ninyo yung apelidong Tanyada. Yan po ay lumalaban para sa mga maliliit na ating sektor. At sana, sa darating na halalan po, maisip po ninyo number 59 sa balota. Yan po, Tanyada. Kayo po pumasyal sa amin, hindi Oo. naalala. Kasama rin po ako sa 8 Diretso. Ang 8 Diretso po, madaling maintindihan, matandaan. Math grad, M-A-T-H-G-R-A-D, para mathematics graduate. Math grad. Makalintal, mga senior citizen. Yan. Alejano, mga Magdalo dyan. Tanyada, Hilbay, Guto, Rojas, Aquino, Choco. Yan po yung one. Wala, sabi nga po namin, wala sa amin talaga magnanakaw. No. Yun ang mag-isip kung ano yung ibig sabihin doon. Lahat sila magkasama doon sa kapila. So, hindi po kami popular. Aminin po namin, sa ticket po namin, 2 lang ang may pangalan at may makilala ng lahat. Dahil nandyan si Rojas, mapunta po yan sa Pangulo, nandyan pa si Bang Aquino. Ang pangatlo na po dyan, ako, dahil dating tinatawan ng
ikaapat na distrito ng Quezon. So kung tatanungin naman, anong ginawa po ninyo nung ikaw ay nasa Congress? Unang-una, principal author ng anti-death penalty, repeal ng death penalty dahil yan po ay anti-poor. Pangalawa, yung pagbaba po ng presyo ng gamot. Kung si Mar Rojas ang author sa Senado, ako naman po sa mababang pagtulungan. Yung universal health care. Dahil noong 1995, nung nagsimula po yung batas, yung nako-cover ng PhilHealth ay yung nagbabayad lamang. Ako po yung unang amendment para masama po yung indigents. Nasagot na po yung mga gobyerno. Kausapin po ng climate change, environment. Nandyan po yung renewable energy. Si Mick Zubiri raw ang author sa Senate. Ako naman po, ay kapag ikaw ay sa House of Representatives, sa billing, hindi ka napapansin. So ako naman po sa House of Representatives. No? Kaya ito yung mga iba't iba, marami pang mga programa, marami pong mga batas na ipaglaban ko po at handa pa rin ko po ipaglaban. Usapin ng agrarian reform, yung extension ng CARP, no? Ako rin po ay isa sa mga offers ko. Meron naman po tayong ginawa bilang isang miyembro ng House of Representatives. Kaya kung meron po kayong katanungan, handa ko po sagutin yan at dahil meron rin po naghihintay sa akin sa Binyan Hill. Maraming po salamat at magandang hapon po sa inyo. Picture na kagad! Paano?